Tahimik sa gabi ang Malacanang, ang tahanan ng kapangyarihan, ng kasaysayan, ng mga lihim. Pero sa likod ng mga pulidong kahoy, puting kurtina, at maringgal na chandeliers, may mga kwentong hindi sinasabi. Mga kwento ng multo na di umano'y nananatili sa palasyo hanggang ngayon. Ayon sa ilang staff ng palasyo, tuwing 10 oras ng gabi, may maririnig kang mga yabag sa pasilyo. Pero pag sinilip mo, walang tao, walang anino, walang tunog ng pinto. May isa pang kwento ng gentleman ghost, isang lalaking nakabarong, na tila isang politiko nung unang panahon. Tahimik itong naglalakad sa may grand staircase at biglang nawawala kapag nilapitan. May mga nagsabi ring naririnig nila ang paghalakhak ng isang bata mula sa bulwagan. Ngunit ang mas nakakakilabot ay ang silid kung saan daw nagpakamatay ang isang opisyal ng gobyerno. Simula raw noon, nagbukas-sara mag-isa ang pinturon at may malamig na hangin kahit sarado ang mga bintana. Hindi man ito pinapansin ng publiko, alam ng mga matagal nang naninilbihan sa palasyo na hindi sila nag-iisa. Sa Malacanang, hindi lang mga pangulo ang naiwan sa kasaysayan, pati ang kanilang mga kaluluwa.